Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 6, no? Kung di ako na 7. 2024 at ang oras ay 7:35 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay ang mahalika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, the Rule Islam, 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, perlas ng silanganan, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, kaunawaan, no? Kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay, kumusta ang mga kapatiran? Maraming salamat sa lahat ng patuloy, no, na nanatili, no, nandyan, nanatili para sa atin. Okay, bago ako magmensahe, gusto ko muna din ipagpahingi ng tawad sa inyo kagabi kasi marami akong bisita kagabi at anong oras na kaming natapos nag-meeting. Okay, humingi ako ng paumanhin sa mga nag-abang kagabi kung hindi ako nakapag-FB Live. And then itong umaga, maaga din ako nagkaroon ng maraming bisita. Okay, bago ako magmensahe lahat ay meron mo ng pinamimensahe sa lahat at nawa ay makinig, no? Ito ay, alam niyo mga guys, kung nagbabahagi man ako sa inyo ng sitas, no, pagdating ng Bible, alalahanin ninyo, ako po ay walang itinatag na anumang sikta, no? Anumang mga religion, no? At higit sa lahat, hindi po ako nanghihingi ng abuloy, no? Kaya ipagpaumanhin sa iba na the way na manalita kayo ay parang allergic ba kayo sa Bible? No? But anyway, mababasa ito ngayon sa Juan chapter 14 verse 15. At ito ay may pamagat, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Ito'y may kinalaman ngayon ha sa mga kaguluhan, at makinig kayo dahil before talaga ako mag-message, no, sa material na bagay, kailangan ko muna itong ibahagi sa inyo dahil ito'y pinapabahagi po sa inyong lahat. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Okay. Juan chapter 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Lagi ninyong isa-isip ha kung ano ang ibig niyang sabihin. Number 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita at nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y nanatili sa inyo, no? Napakaliwanag dito, basahin ninyo dyan lahat sa Juan chapter 14 verse 15. Sa 18, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Mga ulila, sino ito? Ito yung mga descendants, maraming mga tunay na mga descendants na inaapi-api. So to make the story short, basahin ninyo dyan ha, at medyo mahaba-haba yan. Ngayon, lalaktaw tayo sa Juan chapter 15, chapter 16, verse 8, nakalagay dito. Pagdating ng kanyang ay patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan, no, tungkol sa kasalanan. So basahin ninyong pinaka-buod niyan. Pero dito sa 12, 17, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula
sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga nangyayari o ang mangyayari sa hinaharap. Okay. Katulad ng sinasabi ko, mga mahal kong kapatid, living is nothing without the leadings, no? Without the leadings of the Spirit, no? At speaking of leadings, no? Napakaliwanag, ha? Ito'y maghahayag sa inyo sa mangyayari sa hinaharap. Napakaliwanag niyan. Okay, at this morning, dapat kagabi pa ito, bagamat batid natin na maraming mga kapatiran ang kumikilos para sa humanity. Maraming kumikilos regarding sa humanity. Ngunit, subalit datapwat, eto na. Pinamiminsahe sa lahat ng mga kapatid. Malaki kasi sana ang impact ng ating mahal na PBBM, ngunit subalit datapwat. Katulad ng sinasabi ko, gusto ko lang klaro sa lahat. Hindi ako maka Duterte at hindi rin ako maka PBBM or Marcos, sapagkat ang ating pinag-uusapan dito, ang ating concern ay ang piniling bayan ng ating Diyos, lalo na ang buong sangkatauhan. Ngayon ay 7, bukas ay 8. August 8. No, advance happy birthday to my beloved son, no? Para bukas sa umagang ito, ang pinakaminsahe ganito. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Lahat ng bagay ay may tamang oras. Lahat ng bagay ay dapat pinagpaplanuhan. Lahat ng bagay ay may limitasyon, no? Sa pagkakataon na ito, tomorrow is the last day, no? The last day sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. Kaya kapag mabigo pa ang negosasyon para sa mahal ating Pangulo, dahil nakita ko at na-realize ko, no, that maraming kontrabida sa hanay ng ating mahal na PBBM, no? Maging, papangalanan ko na, maging ang ibang mga spiritual na mga magugulo, no? Kasi hindi po lahat ng gumagalaw ng spiritual ay nasa kaliwanagan, dahil may mga gumaganap ng mga spiritual. Didiritsahin ko kayo, kaya sabi ko sa inyo, laban nga, di ba? Ba't na kay Pangulong PBBM yan, no? Alalahanin mo, mahal na Pangulo, no? Minsan nang nabigo ang iyong ama, no? Kasi dapat direkta tayo kay God, no? Marunong naman tayo manalangin eh. Sa kanya tayo maghingi ng sa kanya tayo maghingi ng guidance, no? Sa kanya tayo maghingi ng guidance, mga mahal kong kapatid. But anyway, kapag mabigo pa ang negosasyon, no, sa ating gobyerno, ipagpatawad at ipagpaumanhin, dahil maghanda na lang kayo. Dahil yung mga gera-gera na sinasabi ninyo, hindi yan gera ng ibang bansa. Kung magkaroon man ng gera, dito mismo sa ating bayan ang magkaroon ng gera. Pilipino, kapwa Pilipino, dadanak ang dugo dito sa ating mismong bayan. Na? Pag hindi ito maagapan, mismo dito sa ating bayan, dadanak ng dugo, hindi sa ibang bansa. Na? This is not my own understanding. Bakit? Kung kinakailangan, sabi ko nga sa inyo may mga bagay na masakit man, pero kung yun ang nakakabuti, no, sasabihin na naman mga pilosopo, nakakabuti ba yung magpatayan? Nakakabuti ba yung magdanak ng dugo? Sino itong mga involved ng magdanak ng dugo? Sila rin na mga matatakaw sa kayamanan at kapangyarihan. Baka hindi pa abuti ng eleksyon, no? Magdanak na ang dugo. Kasi alam nyo, pag mayroon kasi talaga tayong pinuno na may takot sa Panginoon, at dyan talaga sa Panginoon, papatnubayan ka, no? Mga mahal kong kapatid, binigyan ako ng hudyat, kaya nga sinisikap kong kukunin ko ang aking mga anak dyan sa Maynila. Binigyan na ng hudyat, the big one, binigyan na ng hudyat, no? Mangyayari at mangyayari at mangyayari at mangyayari yan, no? Wala na akong magagawa sa inyo, no? Yung pagbaha, maraming wow. Kasi ang tao sees to believe.
Gusto nyo talagang makita muna sa inyong mga mata? Sige. No? Samantalang yung pahingin ng tubig muna. Samantalang yung ano, tingnan mo, pansinin nyo yan. No? Hindi ko pinagmamalaki yan, sabi ko sa inyo eh. No? Noong pagbaha, ang dami na namang umiyak, nalulunod kayo. O sige, pinagbigyan, sige. Nagbukas kami ng 3 sikretong lagusan, no? Sabihin la, paano kayo ito ginawa ni Lidimen? Huwag ninyo akong questionin dahil ang nagbigay sa akin ay ang nagsugo sa akin. Kukwestiyonin ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. 3 lagusan, no? Pero kung tutusin, no? Yung time na yun, para sana magtanda talaga ang mga tao. Pero this time, ang ama na ang nagbigay ng hudyat. Sige anak, pagbibigyan kita, kunin mo muna ang mga anak mo. Na? Hudyat! Pastilan, Ginoo. Ngayon, ang mga tao sasabihin, ano naman po itong mga sinasabi ni Lidimen? Nasisiraan na, ayan pa yung mga pang-iinsulto, nagutom, Lidimen inkanto, Lidimen, kung ano-ano mga tawag ninyo, no? Kung ano-ano mga tawag ninyo sa akin. But it's okay. I love it. Kasi, the more na kayo ay nanglilibak, naninira, the more na hinahamak ninyo ako. No? Ang Diyos na nagsugo sa akin, siya ang bahala sa inyo. At hindi ako katulad ng iba na sasabihin, ako ang nagpabaha sa inyo, ako ang ganito. Diyan ngayon napapaso ang iba. No? Simple lang naman eh. Ang simple lang ngayon ang pinakaminsahe sa umagang ito. Kaya mga mahal kong kapatid, no? O, tingnan ninyo, pansinin nyo na lang yan. O, ayan o, sabi ko sa inyo eh. Hindi biro yan. Hindi ko pinagmamalaki sa inyo yan. Ang init. Alam nyo mga mahal kong kapatid, dadanak ang dugo. Hindi natuloy ang gira ng China at saka iba. Baka dito mismo sa bayang ito, nako, mauulit na naman to. No? Pilipino, kapwa Pilipino ang magpatayan. Akala ninyo, pag alis ng Duterte, nag-ano sila sa ibang bansa, tahimik? Kayo talaga. Pero hindi ko sinasabing ang mga Duterte, kayo na lang bahalang humusga dyan. Ayan. No? At maraming salamat doon sa gumawa sa akin ng hindi maganda. Ay, sorry ha, hindi nagtagumpay ang inutusan mong insekto. Sorry. No? Mga mahal kong kapatid, magsipaghanda kayo, no? Marami kayong maririnig na alingaw-ngaw na patayan dito, patayan doon. Dito sa amin, nung nakaraan lang, pinatay ang vice mayor. Wala pang eleksyon, na? Wala pang eleksyon, ha? Wala pang eleksyon. Kayo na ang bahala dyan. Yung bagay na yan, kayo na ang bahala dyan. Kasi, alam niyo sa totoo lang si Lidimen Canuto, napakalaking kasalanan ko pag gumawa pa ako ng mga bagay tapos babasahin ko ito. Sabi ko nga sa inyo, wala nga akong alam pagdating ng Bible eh. 'Di ba? Pero because napakaliwanag ang ano dito eh, no? No? Napakaliwanag ang mensahe niya dito. Kaganina binasa natin, no? Binasa natin dito sa Juan chapter 16, no? Napakaliwanag dito. Patutunayan niya sa tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita at ang tungkol sa paghatol sa Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Gracias. No? Mga mahal kong kapatid, in the bottom line, no? Kaya mas mabuti pa magsuwi na kayo ng mga probinsya at magtanim na kayo. Kung magpatay man ang mga kurimaw na yan sa politika, hayaan natin sila magpatay, huwag kayong makisali. Itong iba naman, makikipaglaban, wagas. Akala mo naman, tagapagmana ng mga politiko, no? At saka tandaan ninyo, sa politiko, walang permanenteng kaibigan, no? Bakit? Kung sino nakaposisyon, okay, mabango ka. Pag hindi nakaposisyon, o di patay kang bata ka. Ganyan nangyayari ba sa politika? Ngayon, kung tatanungin niyo ako dito sa ginagawa natin, kung sino lang ang sumusunod, sino lang naniniwala, ayun lang. No? Kasi sa panahon nga ni Kristo, hindi nga lahat na iligtas. Hindi nga lahat ang nailigtas eh. No? Sa panahon nila
nila Noe. Kung sino lang ang naniwala, yun lang din ang naligtas. Sa panahon nila Moises, no? Bagamat ay naitawid na sana niya, mayroon pa ring lumiliko, no? Kasi gusto nila talagang gagawa talaga sa ng sariling panukala, no? Ayan na siya. Kayo nang bahala dyan sa aking kwintas. Sabi ko nga sa inyo, nawala yan 5 years. Bumalik ka sa akin yan. At mahirap ng salita dahil hindi naman to nauunawaan ng iba, no? At hindi yan reflect ng sun dahil ilang beses man ako sa inyo ilang beses man ako nag-FB live but hindi siya nagsisignal. Pero ngayon nagsisignal siya. Sunod-sunod na ang kanyang pagsisignal. May partner yan, yung singsing ko na bulaklak, no? Yung partner kong bulaklak na damit, no? Kaya mga mahal kong kapatid, para sa mahal nating Pangulo, no? Last day bukas, August 8, no? August 8, last day bukas. Dadanak ang dugo sa bayang ito. Dadanak! Hindi sa ibang bansa dadanak ng dugo. Dito mismo dadanak ng dugo. Ipagpaumanhin ninyo. Hindi ko to sinasabi para takutin ang sinuman sa inyo. Dadanak ang dugo dito sa atin. Dadanak! Dadanak ang dugo. Ha? Dadanak ang dugo. Hindi to katulad ng iba na nagkandamatay sa lindol. Hindi to katulad ng iba na nagkandamatay dahil sa mga bagyo. Ito talaga dadanak as in talagang bakbakan ito. Dito mismo sa atin yan. No? Hindi yan sa ibang bansa mangyayari. Bakit? That is the process para mismo ang bayan natin lilinisin. Ha? Dadanak ang dugo. Ha? Kilala ninyo si Lidimin pag maghayag. Ha? Kilala ninyo si Lidimin pag maghayag. That is not my own understanding. Ha? Yan ay mensahe. Kung magpapatuloy, no? Kung magpapatuloy, no? Na hindi ito aaksyonan ng tama ng ating mahal na pamahalaan. Dadanak ang dugo. Dadanak ng dugo. Baka wala pang eleksyon, no? Wala na kayong pababain na PBBM dahil dadanak na ang dugo. Pero sa pagdanak ng dugo na yan, hindi nyo pa rin makakamtan ang nais ninyo sapagkat hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ha? Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Pero dahil sa katigasan ng mga ulo ninyo at dahil sa mga karunungan ninyo at kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo na dapat ay gagamitin yan para ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang siyang pupurihin, dadakilain, luluwalhatin. Ngunit ginamit nyo yan upang mang-api kayo ng kapwa. Dadanak ang dugo. Itaga ninyo sa bato ang sinasabi ko. Dadanak ng dugo. At sa pagdanak na yan, sa pagdanak na yan, hindi nyo pa rin makakamtan ang nais ninyo dahil hindi yan ang panukala ng Diyos. Hindi yan. Kayo mismo ang magpapatayan. Kayo mismo ang magkakatayan. No? Kulang na lang. Ang katawan ng inyong kapwa ay kakainin niyo dahil sa mga gigil ninyo. Ha? Yes, kapatid. No? Ito ang pinakamasakit. No? Maraming madadamay na mga inosente. Yes, maraming madadamay. No? Maraming madadamay. Kaya kayo na pinapahayagan kayo, kailan pa naghayag si Lidimin? Kailan pa naghayag si Lidimin para sa pabor ko? Hindi, wala kayong narinig. Kung hindi, pabor sa inyong lahat bilang paalala. Kailan pa ako naghayag na pabor sa akin? Kailan pa? Kailan pa ako naghayag? Tapos, pag nandyan na, iyak kayo? Pag nandyan na ang mga kalamidad, saka kayo tatawag ng Panginoon? Ganyan katindi ang mga tao. Ganyan katindi. Ito lang nakaraang bagyo. Sabi ko nga sa inyo kung wala lang ang anak ko. Kung wala lang ang mga anak ko dyan na naiwan sa Maynila.
Sinisigurado ko sa inyo. No? Sinisigurado ko sa inyo. Ang lidimin, kaya sinabi ko sa inyo, ako ang pinakamasamang nilalang. Hindi ako katulad ng iba. Ako ang queen, ako ang prinsesa, ako anak ni Marcos, ako ang ganito. Puro lahat papuri sa kanilang mga sarili. Ako, si lidimin, balang araw, kasusuklaman ninyo ako dahil ako ang pinakamasamang nilalang sa paningin ninyo. Hindi dahil sa nasisiraan ako ng ulo. Ha? Hindi. Ako mismo natatakot sa aking sarili sa araw na yan dahil wala akong maramdamang awa. Wala akong maramdamang awa. Hahayaan ko kung ano ang masasaksiyan dahil sumusunod lang si lidimin sa nagsugo sa akin. Ha? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na naglalang sa iyo at sa akin ay mahabagin at mapagmahal at pag-ibig ang dulot niya sa atin. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ang Diyos ay pumapatay. Ang Diyos ay pumapatay. Abangan nyo. Abangan nyo. No? Ito yung kawawa yung mga inosente. At mag-ingat kayo sa inyong pananampalataya dahil naglilipa na ang mga bulaang propeta. Akala mo'y animoy mga anghel ang mga pagmumukha. Gagamitin ang kanyang salita at ang kanyang pangalan upang ipangalakal. Si lidimin, naghahayag man sa inyo at gumamit ng Biblia, wala akong abuloy na hinihingi sa inyo. Ha? Mag-ingat kayo. Ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Hindi kayo masisilo. Mag-ingat kayo at lagi kayong manalangin para pag ang demonyo nasa harapan nyo na, malalaman nyo na ang kaharap ninyo ay si Satanas na pala. Mag-ingat kayo. Mga maaamo yan. No? Mga maaamo ang mukha niyan. Gamit. No, ang salita ng Panginoon at pangalan ng Diyos. Mga maaamo yan. Animoy concern yan, pero magbantay kayo. No? Kaya kahapon, nagkaroon ng battle of spiritual. Ha? Mag-ingat kayo. Dahil itong nilalang na ito, naghahayag din ito. Animoy mga magagandang mga salita. Pero behind of it, sisirain nila ang mga buhay ninyo. No? Lalo na sa mga kababaihan. Lalo na sa mga kababaihan. Ingat kayo. Mag-ingat kayo. No? Naghayag man si lidimin. Didiretsahin ko kayo. Yes. At nagpapasalamat ako sa mga taong tumutulong sa akin. Pero yung sasabihin manghingi, kailanman si lidimin ay hindi nanghingi. Oo. May mga nautangan man na hindi agad nabayaran, hindi ibig sabihin na scam yan. Walang scammer, no? Dahil kung gagawa man ako ng katarantaduhan, yung bulto-bultuhan na, yung milyon-milyon niya, total, magkakasala man lang ako. No? Bakit pa ako magtsatsaga sa barya-barya? Ha? Pero hindi ko kailangan gagawin yan. Dahil ang mga pinagkaguluhan ninyong mga ginto, mga pinagkakaguluhan ninyong mga precious stones yan, napakaraming yan. Alam niyo kung anong problema? Mga taong dapat pagkatiwalaan. At para lang yan sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ha? Balang araw, ha? Maririnig ko ang iilan sa inyo. Lady men, naghayag ka tungkol sa Panginoon. Bakit wala kang habag? Ngayon pa nga lang, di ba sinasabi ko nga na, ako ang pinakamasama. Kung ang iba naghayag, ako si ganito, ako si ganito. Pues, ako, ha? Inihahayag ko ang sarili ko, ako ang pinakamasamang nilalang, no? Sa paningin ninyo, no? Sapagkat ang tama ay tama, ang mali ay mali. Yung iba, ha? Papangalanan ko na ito, lalo na yung mga grupo ng mga DDS, mga uhaw at gutom sa katotohanan, puro material halos ang nasa utak niyo, pero hindi ko nila lahat. Na? Hindi ko nila lahat. No? Kaya dadanak ang dugo. Sa pagdanak ng dugo na yan, ang kapayapaan ay hindi nyo pa rin makakamtan. Hanggat
ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Ang siyang itataas ninyo at hindi ang inyong mga sarili. Wala pa rin kayong kapayapaan na makakamtan hanggat ang mga sarili ang itinataas ninyo at hindi ang Panginoon. No? Itong iba, kaya yung isang kapatid na naghamon sa akin, pasalamat ka at wala ka sa harapan ko. Ha? Mag-ingat kayo sa mga nilalang na ito. Ang gagaling magsalita tungkol sa Panginoon. Ang gagaling magsalita gamit ang Biblia. Pero baka hindi nyo namalayan, unti-unti nang sinisira ang mga buhay ninyo. Manalangin kayo, bigyan kayo ng lakas. Physically, mentally, lalo na ang spiritually. No? No? Manalangin kayo. Manalangin kayo. Dahil maraming mapapahamak. Malapit na ang kaarawan ng mga kaarawan. Maraming mapapahamak. Kaya sa umagang ito, dadanak ang dugo dito mismo sa atin. Maraming mga, huwag kayo maging ipokrita. Huwag kayo magpaka-ipokrita. Yung iba dyan na gumaganap ng spiritual, huwag kayo maging ipokrita. Puro magagandang binabahagi ninyo, no? Puro mga papuri, no? Ang ibinibigay ninyo, no, sa ibang tao para lang makuha ninyo ang gusto ninyo, no? Lalo na pagdating ng kapirahan. Lidimin is ng utang. Yes. Kaya doon sa mga nang insulto sa akin, ng mga scammer, hindi ko kayo masisisi. No? Hindi po scammer ang tawag dyan. Nagkataon lang nagipit ang tao. Triple, no? Ang babalik sa inyo dyan. At kahit ginaganyo ninyo ako, lagi ko pa rin kayong sinasama sa panalangin na ang mga hanap buhay ninyo at kayo ay maligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Alam niyo kagabi, habang nakipag-usap ako sa Panginoon, Ama, ang kalooban mo ang masusunod, hindi sa akin. Ngunit aapila lang ako sa iyo. Ang mga tao na ikaw ang nakakasiyasat ng laman ng puso ng bawat isa. Pakiusap ko lang. Ang mga tao din na tumutulong ay iligtas mo sila sa kapahamakan. Alam niyo sa totoo lang, pagdating ng politika, wala akong kinakampihan dyan. Kung na yung totoo, yun ang totoo. Kaya mahal na Pangulong PBBM. Mahal na kapatid. Sana hindi pa huli ang lahat. Ano ba ang bininsahe sa'yo? Kapag magpatuloy ka, yung mga spiritual, sorry ha, didiretsahin ko kayo. Yung mga ibang spiritual na naging advisor mo, alam ko kung ano ang dulo niyan. Sila rin ang iba na sumisira sa'yo. Ha? Sila rin ang sumisira sa'yo. Ha? Huwag po kayong magdepende sa mga medium o mga spiritual, no? Doon kayo humingi ng karunungan sa naglalang sa'yo at saka akin at saka sa ating lahat. Doon kayo humingi ng karunungan. Doon sa kataas-taasan, hindi kung sino-sinong kinukonsulta ninyo. Maliban na lang sa politika. Pero pagdating ng spiritual, dumirekta kayong humingi ng tulong sa Panginoon sa kataas-taasan, hindi kung kani-kaninong mga spiritual. Hindi. Ano bang sinabi ko sa inyo nung nakaraan? No? Kaya yung mga nagrarally dyan, relax lang kayo.
Pag ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na ang kikilos, anong magagawa ng tao? Ha? Anong magagawa ng tao? Anong magagawa ng tao? Ang bayan ang pinoprotektahan, na? May mga namumuno na talaga lang naman sa garang sa buto. Napansin ko lang din, mahal na Pangulong PBBM, mula nang ikaw ay umupo, maraming demolisyon ang nangyayari. Ipagpatawad, mga kunyemas kayo. At ito, bago ko makalimutan, kayong mga oligarchs kayo. Maraming nagtataka sa akin. Si Lidimen makapagsita parang baliw, no? Sino siya, powerful? Huwag ninyong limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang katawang lupa ni Lidimen ay ginagamit lang. Alalahanin nyo ang 4 na elemento ng daigdig. Meron naman yata akong sa tulong at patnubay at sa pinamiminsahi at pagpapaalala sa atin. Meron naman yatang napatunayan, di ba? Hamakin ninyo na. Hamakin nyo na si Lidimen. Pagsalitaan nyo na kung ano-ano. Pero pagdating ng Espiritu Santo, mag-ingat kayo sa pananalita ninyo. Sinisigurado ko sa inyo, hanggang sa kabilang buhay, pagsisihan ninyo. Di bali na ang katawang lupa ni Lidimen ang inyong hamak-hamakin. Pero pagdating ng Espiritu Santo, ngayon pa lang ako na ang umaapila sa inyo. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Sa pagdanak ng dugo na yan, mga mahal kong kapatid, hahanapin ninyo ang nais ninyong mahanap, pero ngunit subalit datapwat. Pagdating ng panahon na yan, baka hindi nyo pa rin matanggap. Dadanak ang dugo sa bayang ito hanggat ang pinuno ng ating bayan. Alam niyo, sa totoo lang, yung pag-alis ng Duterte, yung pagpunta nilang ibang bansa, sinisigurado ko sa inyo. Kung sa bagay, hamak o dakila, lahat yan binigyan ng kapahintulutan. Ang kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang masusunod. Pero sa umagang ito, kapag hindi pa, no, dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo. Wala pang eleksyon, no? Hindi lang dahil ito sa mga digmaan na mismo, no? Ang mga Pilipino, kapwa Pilipino, sasabayan ng iba't ibang lindol, iba't ibang mga bagyo, no? Sasabayan yan. Mga tao, saan kayo pupunta ngayon? Cease to believe, di ba? Cease to believe ang mga tao. Pagkatapos ng baha, hinanap ninyo nung baha ang 5,500 na tulay na sinasabi ng mahal na PBBM. Pero ngunit subalit datapwat, ang naghayag sa inyo ay hindi ninyo napansin. At hindi rin ako nagpapapansin. Binuksan ang 3 lagusan para madaling masipsip yan. Aanhin ninyo ang kahit yung tulay ilagay na sa harapan ng bahay ninyo, kung ang mga tao patuloy na walang disiplina, no, inaabuso ang kalikasan. No? Walang pinagkaiba yan sa hinahanap ninyong kapayapaan. Hanggat magkanya-kanya kayo, no? May mga kanya-kanyang mga layunin para sa mga sarili. At bilang isang Lidimeng Canuto, walang release pagdating ng kapirahan. Ngunit subalit datapat, the big bombastic release, walang patid yan. At yung mga taong mapagsamantala, yes, nung mga nakaraan ang sabi ko John, big bombastic release. May matutuwa, may mabubwisit, no? No? At for your information, no? Hindi nyo ba napansin?
Doon ko nalaman, multimo video ko, no? Ay ginagamit, mag-release na si Lidimin na mismo. At ito naman mga tao, no? Alam nyo, sorry ha, pag kulang talaga kayo ng pananampalataya, madali kayong mabiktima. Madali kayong mabiktima. Bakit? Kasi dito, higit sa lahat dito, kung ang puso nyo at ang isip nyo ay siya yung inuuna ninyo, no? Hindi ninyo mas priority ang mga release, kundi ang katotohanan ang una ninyong dapat hanapin. Mga hangal ang mga tao. Mga hangal. Mga hangal. Antayin nyo. Kailan ba naghayag si Lidimin para sa kanyang sariling kapakanan? Yes, masakit. Tagos sa iba, sa kanilang mga buto, pati yata sa kanilang kaluluwa. Pero kailanman, hindi naghahayag si Lidimin para sa kanyang sarili, kapakanan ng kanyang sarili. Kung hindi, para yan sa kaligtasan ninyo. Para yan na hindi kayo mapahamak. Pero ang tao ay napakalupit. Napakalupit ang mga tao. Mga gumaganap ng spiritual, ingatan mga tao, mag-ingat sa bawat isa. No? Mag-ingat sa bawat isa. Huwag kayong mag-alala. No? Itong taon na ito, may sasampulan tayong drug lord. May sasampulan tayo ng drug lord, ngunit subalit datapwat, ang drug lord na yan ay magiging magandang halimbawa sa atin lahat. Abangan nyo itong hinayag ko sa inyo. Meron isang drug lord na ito ay gagamitin ng Panginoon upang puksain din ang kapwa niya drug lord. Pagdating ng mga Illuminati, kapwa niya rin Illuminati ang papatay sa kanya, ang magwawakas sa kanya. Tandaan ninyo ang hinihayag ko sa araw na to, sa umagang ito. Mababalitaan niyo ito. Mga drug lord, kayo mismo ang magpapatayan. Kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sariling bibig. Mga Illuminati. Ngayong araw na ito, uulitin ko. Bilang isang royal blood, dahil maraming naghahayag na royal blood ang mga sarili. Paano kung sasabihin ko sa inyo, ang tunay na royal blood ay may dugong reptilians? Matanggap nyo? Matanggap nyo ba? Uulitin ko, ang tunay na royal blood ay may dugong reptilians. Pag sinabi mong reptilians, ito yung may kinalaman sa mga literal na dragon. Mga literal na mga toko, sa madaling salita, hayop. May dugong hayop ang totoong royal blood. May dugong hayop. Marami ang hindi makatanggap niyan. Kaya sa challenge ni Lidimin Canuto ng DNA, I highly appreciate, no? Kay Sir TVTM at sa kanyang grupo. Dahil willing silang mag-undergo ng DNA test. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi nangangahulugang dugong reptilians o dugong hayop ay masama. Na? Dahil sa mundong ibabaw na ito, mayroong negative, mayroong positive. Kaya sa Illuminati, ang magwawakas sa Illuminati ay kadugo niya ring Illuminati. Kaya itong mga drug lords, kayo mismo, it is the right time, no?
Kayo mismo ang magpapatayan at kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili. Abangan nyo yan. Religion sa religion, abangan nyo yan. Excited ako. Excited ako sa bagay na yan. Sasabihin ng iba. For your information, si Lidimin ay hindi po nasasapian. Ganun lang kabagsik mag-delivered. At wag ninyong aasahan kay Lidimin na magpuri ito ng mga bagay na hindi dapat kapuri-puri. Dahil yung mga bagay na yan, hindi yan gawain ng panukala ng Diyos. Dahil pagdating sa Panginoon, talagang matalas, no, ang mga pananalita. Hindi ko kasi ugali, no? Huwag ninyong asahan kay Lidimin ang magpuri-puri sa inyo na hindi karapat-dapat. Bakit mainit ito, no? Yes, Virgin Pilayo, oo, tanggap ko, Miss L. May gamit sila sa proseso, hindi lahat reptilians, Illuminati ay masama as part of the process cleansing. 101%. Exactly. No? Exactly. Kaya reptilians to reptilians, royal blood to the royal blood. No? Illuminati versus Illuminati. Ay, nako. Yang mga pahayag na yan, narinig nyo ba na yan ay pabor sa akin? Abangan nyo yan, malapit na yan. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Noon, naghayag ako sa inyo, Marcos versus Marcos, di ba? Nagpatayan sila. Duterte versus, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kailan pa naghayag si Lidimin na pabor sa akin? Pabor yan sa lahat para sa paalala. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nora Marasigan, good morning Ma'am Lidimin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Virgin Pilayo, Nora Marasigan, Ate Ellen Kaelin, thank you so much. Kay Joey Sabricari, kay Francis Pantino, good morning. Watching from Iloilo City. Maayo nga aga sa atong nga lahat. Sa tanan ng mga kaigsuunan da sa Iloilo, no? Kay Misael Alcid, kay Tito Abadjano, no? Leona Paris, kay Faye Puntalan, blessed morning po Ma'am Lidimin, tama po kayo, kawawa naman kaming mga tao na inosente. Yes, mapapahamak dahil sa mga kagagawa ng mga taong mapagkunwari. Dalangin ko sa Ama ng Kaliwanagan. Maraming salamat kapatid. Na? Sa totoo lang yung bagay na yan, naiiyak ako. But walang magawa ang iyak ko, walang magawa ang awa ko, walang magawa ang kaanimalan ko. Ang pinaka-Diyos ng Kaliwanagan pa rin ang masusunod ang kanyang kalooban. No? Wala akong magagawa dyan. Kung hindi, bilang inyong abang lingkod, ano man ang pinapahayag, para sa pagpapaalala ng lahat ay hanggang doon lang ako. Sa abot ng aking makakaya. At least dumating man ang panahon ay haharap man ako sa Panginoon. Alam niya na ako'y sumusunod. Ako'y sinikap ko ng abot ng aking makakaya. Na maabot ko kayo. Hindi yung ako ang inaabot. Nakikita nyo naman yan. No? Kaya Hezonita Balonso, buti kung ang mamatay ay yung mga salarin. Mga ordinaryong tao naman ang ibabala nila dyan. Yes. No? Angeline, Mr. Shanalerica, no? Thank you so much kapatid. No? Salamat sa inyong lahat. Roth Barangay, Banatak, no? Maraming salamat. Marlita Montero, good morning po. Purina nagsugo, hindi ang mga sinugo. Annalyn Baling, Josephine Dapon, Annalyn Baling, have a divine hope. Morning po Ma'am Lidimin. Kanoto, naway matapos na po yan para mapagkaloob po para sa tao. Well, huwag kayong mag-alala kasi yung mga sumusunod sa kanya ay merong inihahanda ang Panginoon dyan. At tungkol sa mga certificate, huwag nga kayo mag-alala kasi nandito yan. May mga bagay lang kasi ang ating mahal na kapatid na sultan
ay meron kaming bagay, no? Inaantay ko lang yung lawyer, no? Kasi iniingatan natin ang trabaho na hindi magkamali. Okay? So meron akong inaantay na lawyer na galing sa kanya. Okay? Kay Joe Villasor, Carolina Katungal, kay El Tauros at saka sa marami pang iba. Mga mahal kong kapatid, anuman ang inihayag ko sa umagang ito, it's not my own understanding. Yan po ay pinapahayag. No? Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo. Kapag hindi talaga magpaawat itong mga kurimaw na ito. No? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, ipagpatuloy, ipanalangin ang bawat isa. No? At maraming salamat sa lahat ng mga prayers ninyo sa akin. Advance, no? At huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Habang may buhay, may pag-asa. Higit sa lahat, kapag ang sentro sa inyong buhay ay ang Panginoon, hindi kayo basta-basta mapanghinaan ng loob. Okay? So, have a blessed divine hope sa inyong lahat at mag-ingat ang bawat isa sa atin.